So nandito tayo ngayon sa may Fortune Island sa Batangas. And marami akong mga kasamang photographers ngayon. So mamaya makikita nyo sila na mag-shoot din kasama ko. Na-invite lang din ako dito sa trip na to. So 3 PM na, then maghanap na kami ng composition for sunset. Hopefully may mahanap kami. So yun, tara! At yun, matapos nga namin maglakad-lakad sa gitna ng init, napag-desisyon na namin na hindi talaga ito yung spot for sunset. Maybe for sunrise, yes, pwede tong spot na to. So nag-decide kami na bumalik ulit sa may campsite para magpahinga ng konti. Then after nga namin makapagpahinga, bumalik na kami sa paghanap ng composition because photography is life. Pila-pila lang habang maglalakad. Natural lang. Huwag kayong titingin sa camera. Na rin ako. Lagyan na rin. Turuan mo ako. Hindi, yung T3 mo gawin mo pang vlog. Oo nga, turuan mo ako mag-inject ng mga pictures sa ano. Usap-usap ka lang dyan eh. Correct. Hindi, mag-inject ka ng picture, di ba, before and after. Naka-on tayo. Mga ganyan. Naka-on tayo. Naka-on po. Oo. Huwag mong kalimutan yung recipe. Hindi ko nakuha yun. Sobrang hirap talagang mag-vlog kapag maraming tao. Lalo na pagka yung kakamit nyo lang, hindi ko alam kung paano ako mag-vlog nang nandyan sila. Pero yun, supportive naman sila. And after namin ma-inspect itong huling lugar na to, bumalik na kami ng camp ulit para kunin yung mga camera namin. Then, start shooting. So let's go! Let's do some landscape photography. Okay, for the first composition natin ngayon sa araw na to. Actually, huli ko na itong nakita eh. Bali, nakita nyo naman na alas 3 pala kumukuha na kami ng mga composition or naghanap na kami ng mga composition. But then, ang una ko palang mapipili ay yung malapit lang dun sa campsite namin. So, ilang steps lang dito yon. So, eto, explain ko yung gustuhan kong composition. So dito meron akong nakitang mga, I'm not sure kung damo siya, pero na-attract ako dun sa kulay niya kaysa dun sa paligid niya. Ayan, kung makikita nyo, kung mapapansin nyo na may orangey then green dito, parang siyang moss eh. Then meron ditong halaman na pabuka yung yung tubo niya. So ang gagawin ko, meron ditong path na gagawin ko siyang leading line punta dun sa may pillars. So, as you can see, medyo cloudless tayo ngayon. Hindi medyo, cloudless talaga tayo ngayon. Kaya less kaya ang papakita ko ngayon. For the settings, 2 shot ang gagawin ko. 2 exposure. Yung isang naka-expose do sa sky and sa ground. Although nag-add na ako ng 3 stops of Grad ND filter, hindi pa rin niya kinaya eh. Para sure, magdadalawang exposure ako. Hindi lang pala
exposure yung problema ko dun sa 2 shots na yon, kundi pati yung focus. So medyo malayo yung pillars kesa dito sa foreground natin. Kaya magpo-focus stacking ako para sure ako pag uwi ko dun sa bahay na sharp yung foreground to subject. Settings natin for the sky. Gumamit ako ng f11, 1/10 of a second, and ISO 100. Then for the foreground naman, ang pinagkaiba lang niya yung shutter speed. Half of a second yung ginamit ko. So yun, stitch ko na lang siya sa post-process, then hopefully mag-work tong composition na to. For the second composition natin, so siguro kung madalas kayo nanonood sa mga videos ko, alam nyo na madali akong maakit sa mga leading line. So dito sa may pillars, yung hagdan niyan nag-act siya as leading line. So hindi ko napatiis yung sarili ko na kunin na rin tong image na to. Yung image na to. Medyo may problema lang ako kasi yung platform sa taas, medyo hindi talaga siya pantay. So hindi ko alam kung pagdating sa pag-post process magiging problema ko siya. Kasi sa landscape photography, napakahalaga ng yung horizon mo straight na straight. Tignan natin, pwedeng ipantay ko siya sa Photoshop. May isa pa akong inad na element dito sa composition na to. Maliban na lang dito sa pillars bilang subject, then yung stairs bilang leading lines. Meron ditong malaking bato na sa tingin ko nag-a-add din siya as foreground. Then sa taas may ulap na parang tinuturo din niya yung pillars. So sinama ko siya as leading line. So yun. For the settings, f11, 1/5 of a second, and ISO 100. Yun. So anong oras na? Time check tayo, 5:39. So mga 30 minutes na lang mawawala na yung sunlight. For the third composition naman tayo sa taas. Nandun na yung mga kasama kong photographers. I'm not really quite happy about the image, guys. Tingin ko may kulang dito sa image na to. Or sumobra ako dito. Anyway, ginawa ko nga pala siyang black and white. Kasi sobrang patay nung kulay ng mga damo dito. Then I don't think na maganda siya as colored image. Anyway, back to the composition. Sa tingin ko pwede rin na sumobra ako sa composition na to. I tried cropping in para mawala yung foreground na bato. Then sa tingin ko nag-improve yung composition. Mas naging simple siya. Ano sa tingin nyo, guys? Kahit siguro hindi nyo nagustuhan itong image na to. Kung kayong papapiliin, ano sa dalawa yung gusto nyo? Comment down below. So for the last composition, kung makikita nyo, nakalubog na yung araw. So yun, nandito ako doon sa kabilang dulo ng pillars. Meron dito mala Game of Thrones na settings. And yun, ito yung napili ko na picturean for the last composition. So ang problema ko lang, nakukulangan ako sa scale, the human element. Yung mga kasama ko dito siguro nandun bumalik na sa camp or nandun sa may pillars. Siguro itatry ko na tumayo na lang dun sa may bandang gitnang frame para mabigyan justice yung scale nitong lugar na to. Although may mga shot ako na kuha ng ibang turista na tumatayo dun, pero ewan ko kung ano yung mapipili ko sa pagdating sa post-process. So for the settings, f11, ISO 100,
Then, around 2 seconds na. Dahil dumidilim na nga dito. Focus ko dun sa ground kung saan ako tatayo. Then, ita-timer ko na lang siya ng around 20 seconds. Sana lang ma-focus ko ng gusto kasi ang hirap na mag-focus. Dumidilim na talaga. So, yun. Game. Yes, tama yung napansin nyo. Hindi ko ginamit yung picture na nandun ako. Very Instagrammable kasi. Kung sakaling maglalagay ako ng tao for scale sa landscape photos ko, mas gusto ko yung hindi masyadong nakikita yung mukha ng tao. Kasi once na nakita na siya, feeling ko pang ano siya eh, pang Instagram eh. So yun, mas napili ko tong may random tourist sa may taas na nakaupo. And sa tingin ko ito yung favorite image ko dun sa tatlong nakuha ko. Kahit alam ko na marami pang potential tong lugar na to. So yun, sana nalagustuhan nyo rin tong pangatlong image. Buti na lang, hindi muna ako bumalik ng camp. At tinignan ko muna kung nandito sila sa pillars. Nandito nga sila at mukhang may ginagawa sila. Ano kaya? Galing sir, doon sa kanina? Doon sa kanina. Bumaba ka? Nahintay ko kayo. Kailangan ko ng human element. Wala. Tayo dun sir, kailangan daw ng Doon sa human kanina. element dun sa ano, sa likod. Pero may mga turista na tumayo dun sa taas kaya ewan ko kung pwede na yun. Naman. Yung ba pwede yung Naramdaman kong hindi full frame. Parang mahinang klase. Parang pag gano'n ka ba't parang walang kapangyarihan? Parang mahina sa ano, sa dilim. Dito na kayo, ano, dito palibot dito. Yes, alam ko. Sobrang dilim kasi wala na talagang liwanag sa paligid. Pero napakaganda nitong ginagawa namin at ngayon ko lang matatry ito. At dahil nga late akong dumating, dito ako sa likuran. Pero okay na rin kasi gusto ko silang isama dito sa composition na to. So with F9, 8 seconds, and ISO 100, let's start! Wow! Ganda. Oh my gosh. Uy, ganyan gagawin mo, Eka. Parang ayoko na. Gusto ko din ng ganyan. Tara, pre. Sige. What a cool shot! Natuwa ako dito ah. Maraming salamat kay Sir Mac Omega sa napakagandang concept neto. And also, gusto ko rin magpasalamat lalo na kay IC Quintos sa pag-organize nitong photography trip na to. Kay Doc Lilette sa napakasarap na mga pagkain. Kay Doc Gabby, maraming salamat. Kay Sir Gian, kay Sir Romel, kay Sir Otep and Peng, at kay Gia and Ek. So that's it guys. Maraming salamat. Please like this video kung na-enjoy nyo. Or kahit hindi, sige na please. And subscribe na kayo kung hindi pa. Ring nyo na rin yung bell para pag nag-upload ulit ako, mananotify kayo. And see you in my next episode. Bye!